Maulang gabi sa inyong lahat. Grabe, ang lakas ng ulan, pero Lakas mabilis lang. Hi Ayet, thank you so much for stress. introducing me. Iba ka na talaga, 'di ba? Ang pogi, tama sila, nag-agree ako, ang pogi nga. No, anyway, let me go straight to the point. Alam mo ba, Ayet, may dalawang klase ng tao. There are two kinds of people na nandito ngayon at kasama natin. Tayo ay 66 and going up. Who are those? What kind of people? Yung sino yung dalawang klase ng tao na kasama natin ngayon? Yung isang sinasabi niya, I wish to be wealthy. Yung isa naman, I commit to be wealthy. So saan ka doon? One or two? Please type. Meron ba sumagot? Ano eh? Oo, talaga lang Ayun eh, oh. Oo, ano ba? I wish or I commit. 'Di ba? Kasi totally, magkaiba yon. Parehong, alam mo yun, parehong pagyaman ang pinag-uusapan, pero yung level, magkaiba. Okay? Now, may nakapagsabi sa akin ng may nakapagbigay ng story sa akin. Kilala niyo si Brother Bo Sanchez? Can you type 1 kung kilala mo siya? Narinig mo na, kilala mo siya, pero hindi ka naman niya kilala. Oh, type 1. Ang fresh ni Press. Oh, kasi syempre galing sa ulan. Oo, hinabol ko. Buti na lang nakauwi na ako. Galing ako ng office kasi. Oo. Oy, si Sherry din, no? Ang Hong Kong, nandyan. Oo, yan. Good, at least kilala nyo. May kwento siya sa akin. Ang kwento niya is meron daw siyang na-meet na foreigner. Sabi nung foreigner, sabi niya nakakatuwa dito sa no, sa Pilipinas, ang popolite tsaka ang courteous ng mga Pinoy. Do you agree? Na, ang natin, ang gagalang natin, ang popolite and ang courteous ng Pinoy. Nag-agree ka ba doon? Can you type yes? Well, dahil Pinoy tayo, syempre mag-a-agree ka. Somehow, isipin mo, wow, oo nga no, nakikita nila yung yung katangian natin, 'di ba? Pero may isa pa siyang sinabi. Nang yung strength daw natin, strength yun eh. Yung kasi that is something positive, yung pagiging polite, pagiging courteous. Yung strength natin, yun din ang naging weakness natin. Okay, kaya daw maraming dito, marami sa Pilipinas, mas majority mahihirap kesa mayayaman. Sabi ko, paano nangyari 'yun? 'Di ba? Kasi yung pagiging polite and courteous nila, nawalan ng aggressiveness tayong mga Pilipino. So, sabi ko nga, paano nangyari 'yun? Bakit nawalan ng aggressiveness yung mga Pinoy? Ngayon, allow me to rewind kung paano nagkaganon. Kasi palaging, alam mo yung pag ang isang tao nagkaganito, ibig sabihin may pinagmulan. Do you agree? Can you type yes? 'Di ba? Kasi example, palamura siya. Kaya to palamura kasi pwedeng na-expose sa mga taong palamura rin. 'Di ba? May ganun eh. May exposure eh. Kung ano yung paano siya na mold. 'Di ba? So, dahil hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa because we always start on time. Yan. Allow me to share screen. Ito. Environmental. Agree. Agree ako dyan. Dali. Bago ko hanapin ko muna. Okay. Wait lang. Okay. So, ito. Okay. Okay na ba? Nakikita nyo? Meron ba? Dali tingnan ko muna yung chat. Ayan. Okay. Thank you. Ano ba ito? I-exit. Okay. Now, ang ganda ng topic natin ngayon. Kasi ang topic for today, how to become aggressive towards your goals. Aggressive, the key word is the word aggressive. Now, ang Pinoy, pag inisip mo, nakalagay dyan, lazy hands. Ayet, pakibasa nga yung yung Proverbs na yan.
Lazy Yan. hands makes a man poor, but diligent hands bring wealth. Oo. Sabi kapag daw ano, hindi ko na Tagalogin. Alam niyo na yan. Lazy hands makes a man poor, but diligent hands bring wealth. Since wealth ang pag-uusapan natin, so I have to show that. Now, the topic is 7 steps of how to become aggressive towards your goals. Kaya ako nabanggit yung kwento ni Brother Bo Sanchez na about dun sa foreigner na gano'n ang tingin sa atin, mga Pilipino, ang babait natin, very polite, 'di ba? Very courteous. But unfortunately, that strength became our weakness, naging kahinaan din natin. Kasi bakit? Kasi napuna niya yung pagiging aggressive natin, parang hindi tayo ganun ka-aggressive. Actually, na-realize ko rin, sabi ko parang nung una hindi ko, pero ano yun ang tagal ko siyang pinroseso sa utak ko. But I realized, even sa concert, sino dito yung nakapanood na ng concert? Can you Can you? Tingnan mo, kapag yung pinapanood mong concert, 'di ba? Pag nanood ka sa concert ng ibang bansa, sandali papa-stop ko yung Sa ibang bansa, yung mga concert na ang mga attendees, mga foreigner, pa-stop na sa akin yung fan. Thank you. Foreigner yung attendees nung concert, kapag gustong-gusto nila yung kinakanta nung okay na. Kapag gustong-gusto nila yung kinakanta nung idol nila, 'di ba tumatayo sa ibabaw ng upuan, talagang nagre-rave. Yung iba nga sa sobrang nila, nagtatanggal pa ng damit, tas winawagay-huway yung t-shirt. Dito sa Pilipinas, umattend ka ng concert, kahit paboritong-paborito niya yung kanta, kahit disco, tingnan mo kung anong itsura niya. Gumagano lang Tama or dama? 'Di ba? Tama ba or tama ako? 'Di ba? Gano'n yung mga Pinoy, pigil. 'Di ba? Pigil. Ngayon, sabi ko, ano bang nangyari? Bakit nga naman majority ng Pinoy sa atin laging pigil, 'di ba? Now, eto yung balikan natin, balik-tanawin natin, okay? Eto yung mga bagay na nagpawala nung pagiging aggressive natin. Okay, number 1, yung tinatawag na Haciendero Complex. Noong panahon, 'di ba? Nung unang panahon, noong araw, no, palagi ko sinasabi, paano malalaman kung matanda na yung kausap mo? Kapag ang salita, alam mo, nung araw. Tapos ngayon ako na nagsasabi. 'Di ba? Pero di ko naman 'to inabutan yung noong unang panahon na lang, wag na noong araw. Noong unang panahon, may mga tinatawag na hasyendero. Okay? Meron ba ditong hasyendero? Okay, nag-umpisa ang hasyendero, 'di ba? Ang ano niyan, ang root word niyan yung hindi naman root word, pero magiging hasyendero ka pag meron kang, type mo kung ano dapat meron ka. Ha? Dapat meron kang, ayan, tama, hasyenda, para matawag kang hasyendero. O hasyendera. Yan, correct. Now, noong araw, nauso yan. Ang nagbigay ng influence sa atin yan ay mga Espanyol. Okay, that is Spanish word yung hacienda Ang tawag sa nagpapatakbo nung hacienda is mga haciendero. Okay? Mga haciendero, mga Espanyol, ang mga trabahador, mga Pinoy. Okay? Anong nangyayari nung unang panahon? Kapag namomroblema, ang tawag sa kanila mga tenant in English, pag namomroblema, halimbawa may nagkasakit, ang pinupuntahan nila, haciendero. Yung mga Pinoy na trabahador. Kapag enrollment, kailangan ng tuition fee, ang puntahan niya, haciendero. Okay? Kapag may nanganak, saan pupunta? Haciendero rin. Ano pa? May nagipit. Kung ano mang mangyari, galing sa, o kaya enrollment, kailangan ng lapis, haciendero. Kailangan ng papel, haciendero.
palaging asyendero. Pero bakit tayo sinanay ng ganun? Kasi para mapakinabangan din tayo. Okay? Ganun ang pagkakaprogram nila sa mga tenant, tayo bilang Pilipino, nitong mga Espanyol, para ano tawag nito? Hawak nila tayo sa kanilang mga kamay. Actually, parehong nagbe-benefit. 'Di ba? Yung tenant at saka yung yung mga asyendero. Yung tenant may inaasahan. Yung asyendero may inuutusan. Correct? Kaya okay lang sa kanya, naaasa tayo. Ang Pilipinas ay ang ano tawag ito, ang presidente ng Pilipinas ay napakalaking hasyendero. 'Di ba? Konting kibot, ultimo kahirapan mo, sa kanino mo sinisisi? Majority, I'm sure hindi ikaw. Pero majority ng Pilipino, kaya bakit nagwuwelga? Sino sinisisi? Sinisisi presidente. Pag merong patay sa barangay, kanino nagpupunta? 'Di ba? Sa barangay chairman. Imagine mo yung patay mo, inasa mo pa sa iba. 'Di ba? Bakit? Kasi nakasanayan. Okay? Kaya ang nangyari, naputol yung dahil na mindset tayo ng ganun, 'di ba? Nawala yung aggressiveness natin sa mga gusto nating mangyari sa buhay. Bakit? Kasi alam natin merong aasahan. Gustong-gusto naman ng mga asyendero para hawak niya yung literal, hawakan niya sa mga palad niya dahil siya lang ang pwede mong takbuhan. So ito yung mga bagay, isa sa rason kung bakit yung pagiging aggressive natin bilang Pilipino nawala. Okay? Next is eto, bahala na attitude. Alam niyo yung bahala na attitude? 'Di ba? Parang ano yan pag ano tawag dito, pag tinanong ka, o anong plano mo sa buhay? Ano sagot mo? Uy, sige nga, sulat nyo nga po. Pag majority. O, anong plano mo sa buhay? Sige nga, isulat mo nga dyan. Ayan, tama ka. Kung hindi, bahala na si Batman. Di ba, dinamay pa pati si Batman, hindi naman siya kilala. O kaya, tama. Ano tawag nito? Di ko alam. Correct? Bahala na si Lord. Pero ako, yung mga ganyang salita, 'di ba, yung bahala na si Lord, mag-a-apply pa rin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag hindi kanya nakitang gumagawa, hindi siya maaawa. Hindi ka kakasihan ng ano tawag dito? Ng biyaya. Alam mo sino rin ang nagturo niyan? Yung mga ninuno natin. Kaya nga kahit Pilipino tayo, alam natin yung word na inshallah. 'Di ba? Bahala na 'yun ano 'yan bahala na came from bathala. Okay? Bahala na yung nasa taas. Doon 'yun ang 'yun ang pinagmulan nun. So, kung mapupunan natin, kaya very, very, very few, okay? Yung mga tao na aggressive. Kasi eto, hanggang ngayon, inadapt nila yung bahala na attitude. Eto, alam nyo rin ito, manyana habit. 'Di ba? Mamaya na may kakilala ako, kapag binigyan ko siya ng task, eto tawagan mo si Mr. X. Meeting pa lang ito instead of gagawin niya is ita-type niya all Mr. X. Alam mo, nakikita ko anong ginagawa niya? Automatic dinadial niya na, tinatawagan niya na kung ano yung task na binigay ko sa kanya. Hindi niya na hinihintay na matapos yung meeting, on the spot tinatawagan. 'Di ba? Eto kasi, ano din 'to sino nag-influence sa atin ng manyana? Sige nga. Sino nag-influence? Spanish. Exactly. Kaya nga may enye. Ang enye, Espanyol yun. Wala namang Pinoy 'di ba? Okay, nasanay tayo na instead na gawin ngayon, 'di ba? Okay lang, may bukas pa naman Laging ganoon Laging may bukas pa. Okay, eto pa. Ito pa ang tanggal ng aggressiveness natin. Yung tinatawag na lotto mindset. 'Di ba? Gusto mo bang yumaman? Oo. Pag tumama sa lotto, narinig nyo na yon? 'Di ba? Pag tumama sa lotto, malupit nun, hindi nga tumataya. 'Di ba?
Paano yayaman? Inasa sa loto pero hindi naman tumataya, correct? Yung mahilig, alam mo kung bakit din yung ano, inaasa, yung ganyan, yung lotto mindset na yan, ganun din. Kasi nga, kasama yun sa, inano sa atin eh, pinrogram tayo ng mga Espanyol. Okay? Na, ano, yung, sa kanila mo, isasaalang-alang, yung kakainin mo. Sa kanila mo iaasa. Okay? At panglima, na nakaano ng crab mental naka-crab ng aggressiveness natin is yung tinatawag na crab mentality. Tingnan mo mga ugali ng Pinoy. Tingnan mo. Halimbawa, may kapitbahay siya. May dumating na ano, tama, one tamad. May dumating na, kuwari, may dineliver na ano, na refrigerator brand new. Tapos, tingnan mo yung mga Pinoy na ano na walang mga magawa sa buhay. Okay, ano sasabihin pag nakita 'yon? O may rep sila. Ano kaya 'yun? Baka hindi naman full payment 'yan. Pag dumating na ano, na may dumating na brand yung sasakyan, siguro ano 'yan, involved sa drugs. Di ba? Sira ulo. Di ba? Ayaw maging masaya sa tagumpay ng iba. Tama ba? Oh, kaya tuloy yung kagustuhan niya na mangarap ng malaki, nawawala kasi ginagamit niya lahat itong ano na 'to, eh, 5 na 'to, eh, inggitero. Correct, crab mentality, 'di ba? Kapag lumabas naka-brand new car tapos babae tas ang ganda, ano sasabihin? Siguro may ano 'yan, siguro merong ano tawag dun, may sugar daddy. Eh, malay ba nila kung onliner 'yun at nag-e-Mcore pala, 'di ba? Dapat 'yun alamin natin ano kayang ginagawa niya, 'no? Kausapin ko kaya ito at baka puwede niya mai-share sa akin kung ano yung kung paano niya ginagawa, kung bakit gumaganda yung buhay niya. Dapat gano'n ang mentality pero hindi, eh, correct? So, now we know kung ano yung nakakapagpawala nung aggressiveness sa atin, okay? Now, let's talk about naman, eto na yung main topic. By the way, meron bang ibalik ko nga sa kabila, okey. Meron ba ditong ano, pina-practice pa 'tong, 5 na 'to? Type 0 nga kung hindi mo siya pina-practice. Sabi ni Mai, kabit, tama. Kabit ng congressman. Oo, 'pag Mcorian tayo dapat hindi na natin 'to i-mindset. Yung hasyendero meaning umaasa ka pa sa ibang tao. 'Di ba? Yung bahala na attitude, actually pwede mong baligtarin yung bahala na attitude, eh. Ano yung pwede mong ibaligtad dun? Ako na ang bahala. 'Di ba? Pag sinabing ano, gusto mo bang yung, pag may challenge na sinabi sa'yo, dapat ang sagot natin, ako na ang bahala, hindi yung bahala na. Kasi when you say ako na ang bahala, ang ibig sabihin nun, you are, taking the responsibility. Okay, yun ang pinakaimportante dun, eh. Yung manyana, instead na ngayon ka mag-post, okay, or mag-promote ng negosyo mo, instead na bukas, eh di ngayon mo na gawin. Ownership, exactly. 'Di ba? Lotto mindset, hindi pwede. Ang tawag dun, suntok sa buwan. Okay, crab mentality, maging masaya ka sa mga tao na nakikita mo sa MCOR na nagtatagumpay. 'Di ba? Instead na kung ano-ano ang iniisip natin. Tanungin mo na lang sila kung paano nila ginagawa. Okay? Now, let's continue. Are we learning? Can you type 10 if you're learning so far? Thank you. What you can, Tom, do it today. Ay, ayos yun Tama, tama. Ilan na ba tayo? Uy, we are now 103. Very good. Okay. Our topic talaga is how to become aggressive towards your goal. Balik natin yung aggressiveness natin. Alright? Okay. Ito na, number 1. Law of clarity. Sa MCOR, actually hindi lang sa MCOR, in anything na gusto nating gawin at magtagumpay, okay, wala pa akong nakita na klarong-klaro yung gusto ng isang tao dahil hindi siya aggressive. Usually, nagiging klaro lang yung gusto mo
dahil nanggigigil ka dun sa gustong-gusto mo eh. 'Di ba? When you say gigil, I'm not saying kailangan wild ka. Don't get me wrong kasi ang dami kong kakilala na hindi naman ganun ka-strong ang personality nila. Pero talking about their dreams, they're very, very aggressive. Pag sila nakausap mo, kalmado. Okay? Pero pag-uusapan na yung pangarap, kahit di yan matulog, gagawin niya. Ganun siya ka-aggressive sa pangarap niya. Pero, para makamit mo yon, number 1 rule, yung tinatawag na law of clarity. Kailangan sobrang klaro sa'yo kung ano talaga yung gusto mo. Nakalagay dyan, know what you want, know what you want. The clearer it is, the quicker it will become a reality. What is my point? Pag tinanong ka, bakit ka nag-e-MCOR? Number 1, dapat ang sagot hindi yung, kasi gusto kong kumita eh. Okay? Magkano yung gusto mong kitain? You have to be very, very, very specific at you have to explain para saan. Kasi sabi nga, pag wala siyang gamit, hindi niya ipagkakaloob. Alam niyo ba yon? Kung ikaw mismo hindi mo alam kung para saan, 'di ba? Sinasabi mo, gusto ko kumita ng 1,000,000, pero hindi mo masabi kung para saan ba yung 1,000,000. Kasi kung pag hindi mo klaro or hindi klaro sa iyo kung bakit mo siya gusto, hindi siya pinagkakaloob. Tandaan mo 'yan. Hindi pagkakaloob. Now, merong isang ano tawag nito? May study na na ginawa. Ito ang gumawa nito is Yale University. Ano to nare-research ito online. Etong na to, tong pag-aaral na to. Meron silang kinuha na 3 grupo ng basketball. Mga basketball players. Sino dito yung naglalaro ng basketball? Can you type me kung naglalaro ka ng ng basketball? O sige, kung hindi ka naglalaro ng basketball, at least nanonood ka ng basketball. Yan, watch lang, watch. Ako din, hindi naman ako naglalaro. Pero, okay, nanonood ako. Anong paborito nyong team? Ako, Hinebra. Solid, Jowerski. Diba? Kahit wala na si Jowerski, no? San Miguel. Ay, may taga San Miguel, na umiinom sa Black Mamba palagi. Yan, Hinebra. Okay. Now, ganito yan. Balik ako dun sa grupo ng ng basketball players. Gumawa sila sa study, merong 3 grupo ng basketball player. Ang goal nitong mga to is ma-enhance yung kanilang free throw shooting ability. Alam niyo 'yun, 'di ba? Yung free throw, ma-enhance yung free throw shooting ability nila. So, sa studies, iba-iba yung ginagawa ng 3 grupo. Yung isang grupo, ang pinagawa sa kanila, they have to go to the gym every day and then magpa-practice sila ng free throw for 2 hours every day. Okay? That's the first group. Yung second group naman, ang ginawa sa kanila, ang utos sa kanila, hindi sila pupunta ulitin ko first group, every day, 2 hours practice. Free throw. 2 hours yun, yung buong grupo na yun. Okay, 1 month na pinagawa sa kanya. Second group, ang pinagawa sa kanila ay wag pupunta ng basketball court. Okay, saan sila pinapunta? They were asked to stay at home. Close their eyes and imagine they're doing the free throw shot. So for 2 hours, nakapikit, tapos gumaganon, ini-imagine. For 2 hours yun, no? Imagine mo, 2 hours ka nagagaganon. Pero, since part sila ng experiment, wala silang choice. Yung pangatlo naman, ang pinagawa sa kanila ay wala silang gagawin. Okay? After 1 month, eto na, lumabas na yung result ng experiment sa Yale University. Yung first group ng basketball players, nagkaroon ng improvement ng 30%
yung kanilang free throw shooting ability. Okay? And you want to know the what's amazing? You want to know? Can you type yes if you want to know? The second group, okay, nung chinek yung kanilang free throw shooting ability, nag-increase ng 30% din. Imagine, yung nagpupunta sa gym na talagang may hawak na bola at nagsushoot, nag-increase ng 30%. Ito, nag-i-imagine lang, okay? Pero nagkaroon ng parang nagkaroon ng muscle memory. Okay, nag-increase din ng 30%. So anong lumabas, anong pinapatunayan sa study na to? Na ang utak pala natin ay hindi niya kayang i-distinguish ang imagination lang sa reality. Para sa kanya, pareho lang. As in, parehong-pareho. Pinatunayan yun nung study na yun. Now, bakit ito kasama dito? If you want, ano tawag nito? Paano ka magiging aggressive? Kailangan klaro ka. So, not necessarily, nandyan na yung gusto mo. Pag klaro kasi, pag ang isang bagay or isang pangyayari klaro sa'yo, it's so easy to imagine. At pag nai-imagine mo at klarong-klaro, ang dali rin niyang mag-manifest sa buhay natin. Do you get me? Okay? Kaya napaka-importante na klaro yung gustong-gusto natin. Hindi pwede yung bahala na kung magkano kitain ko, masaya na ako. Kahit magkano. 'Di ba? Tingnan mo yung ang dami dito, for sure. Pag nagtanong ako dito, anong gusto niyang sasakyan? Ang sagot niya kahit ano. Tama? Ang dami ko nakakausap na mga dealers. Ang sisipag nitong mga to pero pag tinanong ko, ang sagot kahit ano. Alam mo, pinaprangka ko. Alam niyo naman kung gaano prangka Isa lang sagot ko, hindi ka magkakasasakyan. Why? Siya nga hindi niya alam Hindi klaro kung anong kulay, anong brand. 'Di ba? Automatic ba? Manual ba? 'Di ba? Leather ba? Synthetic lang? Tela? Anong kulay ng dashboard? Anong kulay ng upuan? Kasi pwede mong piliin yun Kapag ikaw, klaro ka sa gusto mo, lahat detalyado. At pag lahat detalyado, mas mabilis ang chance na mag-manifest siya ng ganun ding kabilis. Alright? Next. Yan. Tingnan mo to. Okay. Kilala niyo to, si Tiger Woods. Tingnan mo kung gaano siya ka-aggressive sa gusto niya, kung gaano ka-clear. At the age of 8, alam niya na kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Anong sabi niya? At the age of 8, by the way, may mga true to life, story to, makikita mo lahat yan online. Anong sabi niya? I will break all the golf records and be the #1 golfer in the world. Tanong, nagkatotoo ba? Ha? Di ba nagkatotoo? Kasi bakit? Imagine, at the age of 8, alam niya na yung gusto niya. Marami dito ngayon, nakasama natin, ang tanda na, hindi pa klaro kung anong gusto. Ang sagot, bahala. Di ba? So, who else? Yung klarong-klaro sa kanya. O ito, kilala nyo? Steven Spielberg. Ito yung, ano ba tong, ano yung mga pelikula niya na nagawa niya? E.T. Right. Ano dito? Kung yung basketball, yung golfer, age of 8, siya naman, age of 2. Anong sabi niya sa tatay niya? I will tell stories to the world through movies. Diba? Katotoo ba? Diba? Lahat ng movie niya, blockbuster. Jurassic Park, exactly. 'Di ba? Why? Kasi bata pa siya, alam niya na So dapat tayo din, matanda na tayo. Ano ba talaga gusto mo? Klaruhin mo. Ba't ka ba nag-e-MCOR? 'Di ba? Magkano ba talaga gusto mong kitain dito? At saka para saan? At pinaka-importante, kailan mo siya gustong kitain? 'Di ba? Alam mo nga kung ano yung magkano gusto mo, alam mo nga kung para saan, pero hindi mo alam kung kailan mo gustong kitain. 'Di ba? So lahat po 'yan dapat alam natin. All right? Eto, kilala niyo to, si Bill Clinton.
'Diba? Anong sabi niya sa mga kaklase niya? Estudyante pa lang siya. Sabi niya, one day, I'm going to be the President of the United States. Imagine, student pa lang nagde-declare na siya ng gano'n. Di siya nahihiya. O hanggang sa nag-manifest. Bakit? Kasi ang ginawa niya, binanggit pa. Hindi lang klaro sa isipan niya, sinasabi pa niya, binibigkas niya. Kaya nag-manifest sa buhay niya. Alright? Next. Eto na. Yan. You want to maging aggressive sa pangarap mo, kailangan meron kang focus. Wala pa akong nakitang successful na tao na hindi focus. Actually, alam ko pag nadede-focus mga top earners, alam mo ako anong sign? Bumababa ang cheque. Pag bumababa ang cheque, nadede-focus. May iba ka pang pinagkakaabalahan. Okay? Payo ko lang sa'yo. Do only one thing. Can you type one, O-N-E? One. Do only one thing. Wag na yung kung ano-ano pa. Andito ka na eh. Kumikita ka na eh. Nag-uumpisa na eh. Diba? Ibuhos mo 100%. Wag na yung kung anik-anik pa ang gagawin. Wag nang titingin sa kaliwa, wag titingin sa kanan. Diretso lang, straight, para kang kabayo. May tapahoho ka. 'Di ba? Kahit anong ingay sa paligid, diretso lang tayo. Next. Ayan. Law of. Okay, can you type intensity? Sige nga. Intensity. Now, wala pa akong nakita na successful na tao na nakuha niya yung gusto niya na hindi siya passionate. Diba? Pag sinabing, ano po ang pagkakaintindi niyo sa passionate? Passionate. Hindi passionate. Passionate. Ano pong, kahit po Tagalog, pwede niyo i-type. Pag sinabing passionate, ano pong pagkakaintindi natin doon? Doing with your heart. Nasa puso, gagawa po. May gigil sa goal. Exactly. Yung kay intensity, intense, gigil. 'Di ba? Yung hindi ka titigil hangga't di mo nakukuha yung yung gusto mo. Yun ang ibig sabihin ng yung yung passionate. Okay? Tama din kayo. Yan, dedicated, eagerness. Grabe, patay kung patay. Ayos yun. Pwede rin. Oo, eto. Law of action. Okay, kailangan, ano tawag dito? Kailangan action man tayo. Okay, eto, tingnan ko kung sagot nyo ha. Okay, merong 6 na palaka na nasa fence. Ulitin ko, may 6 na palaka na nasa fence. Yung 5 nag-decide na tumalon. Ilan ang natira? Sige daw. O bakit? Bakit? Bakit 6 pa rin ang sagot nyo? Tumalon? Tumalon lang naman o nagpiloso po pa. Tumalon, jump off. Jump off the fence. 'Di ba? 5 nag-decide. Tama kayo, 6, pero mali ang explanation nyo. Kasi yung 5 nag-decide lang. Hindi niya actually nagginawa yung pagtalon. 'Di ba? Parang dito sa nag-join lang, pero yung dapat gawin hindi ginagawa. Gets? May kakilala ba kayong ganon? Nag-join lang. Pero yung dapat gawin, attend ng trainings, di ginagawa. Oo, attend ako. Pero kita mo, wala dito.
Kaya hindi pa tayo maabot ng ano, may 100 na ba? Hindi ko kasi nakikita eh. Meron na. O di, alam nyo kung lahat actually decided, pag sinabing actually, di ba? Ginawa niya. Act. Yun yung ibig sabihin ng actually, act. Yun ang root word nun eh. Correct? So, sa MCOR, huwag ka lang mag-join. You have to do something about it. Action meaning may gagawin. Kailangan may gawin tayo. Kasi otherwise, nag-aksaya ka lang ng pera, di ba? Sumali ka pa. So, kailangan may gagawin ka. Okay, next. Yan, step 5. Law of, can you type? Hustle. Yan. Anong ibig sabihin yan? Not giving up until you reach your goal. Kahit ano pang mangyari. Tingnan nyo bakit may nag-give up sa MCOR? Pag sinabing nag-give up, alam mo yon yung halimbawa, may ano siya, may mga kaibigan siya na inalok about the products, tinagyan siya. Ang ending, next thing you know, hindi mo na siya makita. I-message mo, isi-scene zone ka. May ganun ba kayong kakilala na downline nyo? Ha? Na sini-scene zone ka na lang? Alam niyo kung bakit? Kasi naka-experience yan ng mga rejections. Dahil yung number 1, yung first law ay hindi niya ina-apply, that is why it's so easy for that person to give up. Okay? Ano yung point ko? Kasi hindi naman niya rin talaga alam in the first place kung bakit siya nasa MCOR. Hindi klaro sa kanya yun eh. Kaya, nung may mga tao na tinanggihan siya, ang ginawa niya, that person took it personally. Pinersonal niya. Nakalimutan niya, actually hindi niya nakalimutan at all na may goal siya. Wala kasi siyang goal. Hindi klaro sa kanya kung ano yung goal niya. Now, when you say law of hustle, pag sinabing hustle, is yung dire-diretso ka lang, dire-diretso. Kaya dito nakalagay, not giving up until you reach your goal. Tingnan nyo, I'll give you some examples of people. Kilala nyo yan? Ha? Si Walt Disney? Diba? Si Walt Disney. Alam nyo ba na ang nangyari, alam nyo ba kung anong kwento ni Walt Disney? Okay? Na ano bang tawag sa sa Disneyland? Anong tawag doon? Ano ang tagline ni Disneyland? Happiest place on earth. Alam mo, yun yung idea niya. Okay, idea niya, sabi niya gusto kong magbuo ng isang lugar na lahat ng pupunta doon ay magiging masaya. Okay, so inalok niya yun sa mga investor. Okay, alam nyo ba na napakadami niyang rejection bago merong nagsabi? Okay, gusto niyo malaman kung ilan na nag-reject kay Walt Disney bago nagkaroon ng Disneyland? He experienced 302 rejections. Ang 303, doon may tumaya sa kanya. Imagine, ikaw, 10 pa lang yung naalokan mo na tinanggihan ka na, ayaw mo na. Alam mo, kung meron dito na kasi kung susundin ni Walt Disney, yung ugali ng Pinoy na ang bilis mag-give up, malamang wala tayong happiest place on earth. 'Di ba? It so happened, hindi siya nag-give up. Bakit? Passionate siya dun sa sa goal niya, klarong-klaro yung sa kanya. Ang gusto niya is magtayo ng happiest place on earth. Imagine sa Hong Kong. Pag sinabing Hong Kong, ano ang madalas na bukang bibig ng mga Pinoy pag pupunta ng Hong Kong? Disneyland. 'Di ba? When you go to Japan, Disneyland din. When you go to America, Disneyland din. Kung saan may Disneyland at may pupunta doon, ang hinahanap kagad, malapit ba dito or malayo yung Disneyland? See? Kasi bakit? Klaro, yung gusto niya at hindi siya nag-give up. Another person na pwede may matutunan tayo. Kilala niyo yan? Ha? Okay? Nakakain na ba kayo dyan? Sinong nakakain na? Anong paborito mo? Dyan sa kainan niya? Barbecue?
Gravy. Okay, ang kwento ni Colonel Sanders, okay, he was more than, meron siyang isang chicken recipe. Okay, may chicken recipe siya, na of course, siya yung nag-imbento nun, nung ano na yon, yung mga rekado. Tapos ang ginawa niya, nung una, inalok niya sa sa kapitbahay niya, okay? Nung pag-alok niya sa kapitbahay niya, sabi nung kapitbahay, ba't ko naman bibilhin yan, yung ano mo? Tinanggihan siya, yung sa kanyang chicken recipe, ayaw bilhin. Ginawa niya, kumuusap siya ng mga restaurant, lumapit siya sa mga restaurant. Sabi niya, meron akong chicken recipe, binibenta ko. Ang sagot ng mga nilapitan niya na chicken restaurant, kasi wala siyang pera eh. Ito si Colonel Sanders eh. Ang sagot sa kanya, bakit ko bibilhin yung chicken recipe mo? Eh, fried chicken lang yan. Eh, meron din naman kaming fried chicken. Okay? Sang damokal ang nag-reject sa kanya. Gusto niyo malaman kung ilan ang sino makakahula? Huwag kayong i-google sasapakin ko kayo. Mag-google. Huwag na kayo mag-google. Ayan na. Anong 60? 1,009 rejections. Pang 1,010, yun ang nagsabi, all right, I will buy your recipe. And at that time, he was 72 years old. Imagine, 72 ang edad niya. Diba? 72. O ikaw, ilang taong ka lang, nag-aano ka na? Ano to ha? Alam ni Press, pinagbabawal na technique. Correct. Diba? 1,009 rejections. Tapos ikaw, 100 pa lang, gusto mo nang ayaw mo nang gawin. Ito nga, 1,009. And look at KFC now, kinamatayan niya na. Diba? Pero buhay na buhay, buong angkan niya. Diba? Yan ang sinasabi, not giving up until you reach your goal, until you reach your dreams. Okay, pang-anim, malapit na, ang bilis ko, no? Kasi yan ang goal ko. Matagal na dapat yung 45 minutes every Monday. Hindi naman natin kailangan ng mahaba para matuto. Tama ba ako, Jen? Hindi naman kailangan ng matagal para may matutunan. Pang-anim, eto, law of gestation. Now, anong ibig sabihin ng gestation? Simple lang, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Kung may nauna dito sa iyo na na kumikita, dadating din yung time mo basta ginagawa mo yung tama. 'Di ba? Nauna lang sila, so panahon na nila ngayon. Hindi mo pwedeng ipilit ang isang bagay na hindi siya dumadaan sa proseso. Lahat po kasi proseso. A good example is halimbawa, baby. 'Di ba? Hindi mo pwedeng yung pagbubuntis, hindi mo pwedeng sabihin na, alam mo, 3 months yung bata, ay hindi, kailangan ilabas na yung baby para malaman ko kung talagang may baby yan. Gusto ko makita yung baby eh. Hindi pwede. Otherwise, pag pinilit mo, mamamatay yung bata. 'Di ba? You have to wait 9 months and then lalabas yung bata. And most of the bata, ang birth niyan is normal. Lalo na kung tama yung proseso, tama? Bakit yung iba nagsesesarin? Sinabi na kasi wag magso-soft drinks. Lumaki tuloy yung bata, di niya nakakayanan. Tama? Unless nagkaroon ng suhi or that's a different story. That's a special case. Diba? Pero lahat, may tamang panahon eh. Kailangan mo lang maghintay. Now, habang naghihintay ka, anong gagawin mo? Mag-aral ka. Kasi, ano tawag nito? Ang success, nagtatagumpay lang ang isang tao kapag yung opportunity, okay? At saka yung preparation, nag-hit. Okay? Dahil prepared ka, eto na ngayon yung prospect mo na maraming tanong. Habang hindi mo pa siya nakikita, yung continuously ginagawa, nare-reject ka, nare-reject, nare-reject, hanggang sa boom, eto na yung katulad mo. Kasi hindi naman lahat na nag-join sa'yo gusto rin kumita ng 1,000, 1,000. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi lahat ganun. Pero ganun talaga. You have to understand it. That's part of the process eh.
Tandaan mo, lahat gustong yumaman. Tama. Lahat pwedeng yumaman. Pero hindi lahat gagawin ang mga actions para sa pagyaman. Gusto lang nila. Diba yun? Diba? So habang hindi mo pa nakikita, hinahanap mo naman eh. Yun nga lang, hindi mo matsyempuhan pa yung tao na magiging katulad mo. You do the preparation. Diba? Ano yung pagpe-prepare? You keep on attending trainings. Diba? Bakit? Again, proper preparation prevents poor performance. And when that preparation meet that opportunity, it becomes success. Ganun lang yun. Pero, halimbawa, okay, hindi ka nagpe-prepare, hindi mo pinaghahandaan yung mga magiging kasama mo sa organization mo. Alam mo ba mangyari yan? Ang mangyari dyan, madadaanan mo sila, pero since hindi ka prepared, pwede pa rin sila mag-join sa'yo, by the way. But since hindi ka prepared, wala kang maituro, wala kang maging contribution na maganda sa buhay nila dahil hindi ka naman na-attend ng training. Wala, natural. Tandaan mo, may maituturo ka lang, 'di ba? Kapag meron kang alam. Pag wala kang alam, wala kang maituturo. Ang mangyayari, sana may potential yung tao na 'yon. Hihinto. Kasi bakit? Dahil din sa iyo eh. Sabi niya, parang si Juan, naghintay lang malaglag ang bayabas. Pwede naman abutin. Exactly. Kala ko pwedeng ahitin. Abutin ba? Pwede namang abutin. Exactly. Di ba? Now, ang ano doon, alam mo dapat, ang ginagawa natin is, ulitin ko, keep on attending trainings, kahit pa paulit-ulit yan. 'Di ba? Kahit paulit-ulit. Kasi I always believe, ang learnings is nasa sa atin eh, wala sa teacher. Okay, do you believe that? Wala yan sa trainer. Okay? Wala yan sa speaker. Ang learning nasa atin. Even from dead clock. Imagine, patay na yung sira na yung orasan. 'Di ba? Pwede ka pa rin may matutunan. 'Di ba? Kasi may nagtanong sa akin eh, Pres, 'di ba sabi mo kailangan merong mentor? Paano 'yan kapag wala akong makitang mentor? Isa lang ang sabi ko, hindi ka kasi aware na kahit na saang bagay pwede kang may matutunan. Actually, hindi naman lahat ng mentor is dapat tao eh. Sa totoo lang an animal can be a mentor. 'Di ba? What can you learn from an animal? 'Di ba? Example, aso, we have a dog. Loyalty. 'Di ba? You can learn loyalty from a dog. The best. Grabe pagka-loyal ng mga aso. 'Di ba? Talagang kakagat yan para sa iyo. 'Di ba? Imagine hayop 'yun. Pero alam nila yung loyalty. 'Di ba? Kahit sa bato. Yung bato, normal na bato. 'Di ba alam niyo naman I do campings. Yung mga bilog, kasi madalas mga ilog, yung inaanuhan ko, mga pinupuntahan namin. Alam nyo ba, sa mga ilog, walang sharp rocks. Wala. Lahat pabilog. Ano ang bumibilog? Anong nagpapabilog sa mga edges nila? Yung tubig. 'Di ba? Anong learning ko doon? Grabe no, kahit ano palang tigas, meron pa rin palang isang bagay na pwedeng magpalambot. 'Di ba? I mean, hindi kailangan na tao yung mentor mo kung talagang gusto nating may matutunan. Lahat ng nasa paligid natin, 'di ba? Pwede tayong may matutunan. Situation, ang dami natin pwedeng matutunan, 'di ba? Sabi niya, mabagal, ako unti baguhin ko na ang strategy ngayon. One can never stop learning. Exactly. 'Di ba? Actually, kahit sa mga comedy, eto, nakukwento ko to sa mga leaders. Every Thursday, when I was still doing network marketing, katulad nyo ako, dealer din ako, I'm leading a huge organization sa isang MLM company. Every Thursday, meron kaming ano tawag nito? Yung manonood kami ng movie watching. Okay, anything, kahit hindi movie, yung mga short clips like YouTube, yung mga nakakatawa. 'Di ba? Tapos pagkatapos nun, nakapaikot kami, nandiyan yung projector. After nun, ang tanong ko, diyan sa pinanood natin na akala ng iba walang kwenta kasi puro kalokohan eh. Paano mo yan mako-connect sa network marketing? How can you connect it
dun sa business na ginagawa natin. 'Di ba? Magugulat ka. Ang haba ng mga explanation nila. 'Di ba? Kasi bakit? Ganun yun eh. Pag ikaw mismo, willing kang matuto, hahanapan mo ng lesson yung lahat na nangyayari sa atin. 'Di ba? Kanina, maulan. 'Di ba? Kapag wala kang umbrella, what's the lesson? Dapat rain or shine, meron kang ano, dahil hindi natin puwedeng hindi naaasahan ang weather at hindi ka puwedeng manisi ng ibang tao kung bakit ka nabasa, 'di ba? So, again, balik tayo, 'di ba? Habang hinihintay mo yung tamang tao sa tamang panahon, do your part, okey? Gawin mo, pagalingin mo yung sarili mo para pagdating nila, you are ready, 'di ba? You are prepared. At sasabihin nila sa sarili nila, "Buti na lang sa grupo mo ako napunta, kasi ang galing mo, eh, ang galing mo 'no? Alam mo na kung paano kami turuan, alam na alam mo kung kailangan mo kung ano yung dapat na guidance na meron sa'min." Alright, next, eto, last, 'yan. Eto importante 'to, law of integrity. Okay, I always believe no matter how good you are, okay, 'pag walang integrity, kahit pa gaano kaklaro yung gusto mong mangyari sa buhay mo, 'di ba? Kung walang tinatawag na pure motive of love, okay, babawiin sa'yo lahat 'yan, 'di ba? Babawiin sa atin lahat 'yan. So, dapat palagi practice yung law of integrity. Maraming mga bagay na puwede na pa rin nating pagtagumpayan na tama yung gagawin natin, 'di ba? Kasi yung iba yung understanding ng shortcut, eh, panglalamang sa kapwa yung shortcut na ginagawa, eh, 'di ba? Oh, katulad nung ano, may nakarating sa akin na pati ba naman yung easy nilalaro pa, wag naman. Kaya nga ginawa yan, eh, para mabilis tayong dumami. Kaya po natin nilabas yan para dumami kaagad yung magme-member. The goal is to saturate the market. Kaya tayo naglabas ng ganyan. Pero kung lolokohin mo yung sistema, ikaw ang nanloloko sa sarili mo. Sayang naman. Remember that this is just a promo and the goal is what? We will make it. Kung ganyan yung mangyayari, paano natin gagawing permanente kung ngayon pa lang, lumalabas na yung pagiging ano mo, walang integridad, 'di ba? So, kailangan yung integrity intact rin, maging marangal. Exactly. Napakadami namang tao, eh. Plus, hindi lang 'yan, 'di ba? Mas masarap pa rin kumita ng tama. Correct. Kasi may ano, may nabalitaan ako, may nag-report sa akin. Hindi niya sinasabi na may membership, na libre na yung membership ng ano, ng EC. Okay, tapos ang ginagawa niya, gumagawa siya ng mga pangalan. Yung mga bumibili sa kanya, hindi niya pinapasok doon. O, 'di ba? Matalinong tuso. If I may borrow the word from Tita Eva. Okay, earn it with honesty. Exactly. Just right and fair. Again, law of integrity. Pure motive of love. Pag ginagamit ang puso, hindi tayo makakaisip ng kung ano-ano. 'Di ba? Okay lang kahit pa isa-isa, basta tama yung ginagawa mo. O di how much more kung marami yung ginagawa mo tapos tama din. 'Di ba? Okay, eto last slide. Yan. Do you know this person? Na since we're talking about aggressiveness, yan, dapat mga makatulong sa mga user po. Exactly, oo. Kilala niyo siya? Si Sylvester Stallone. Stallone ang basa diyan, alam mo ba, may ano 'to, eh, may live story si ano, si action star, exactly, oh. Si Sylvester Stallone, may problema 'to sa ano, sa pananalita niya. Meron siyang ano, slur. May problema siya sa speech niya. Ano siya, eh, kaya manood ka.
hindi naiintindihan yung kanyang mga dialogue, 'di ba? Yung parang kinakain niya, actually hindi stammer eh. Kasi yung ang stammer, 'di ba, parang utal? Siya hindi, slur. May slur yung kinakain yung ano, parang nakaurong yung ano niya, yung dila niya. So hindi siya ano maintindihan. Ano 'to, nung nag-uumpisa pa lang siya, grabe ang buhay ni Stallone. Did you know na si Stallone, ang buhay nito, sa sobrang kahirapan ng magulang niya, bulol, tama. Sa sobrang kahirapan ng magulang niya, pinanganak ito sa doon siya pinanganak sa hagdanan sa kalye, wala silang bahay. Hanggang doon na naabutan, doon talaga siya hirap hanggang sa napunta sa LA, sa Los Angeles kasi doon na nga 'di ba? Nandun ng Hollywood. Ang Hollywood ay nasa LA. Tama ba ako? Ang Hollywood ay nasa LA. I think so. So ang nangyari, aspiring actor si ano, si Sylvester Stallone. Talagang gustong-gusto niyang mag-artista. One time, may nakita siya na shooting dun sa lugar nila. Ang ginawa niya, inaraw-araw niya na pumunta dun sa shooting. Kahit hindi niya mga kilala, tapos pinilit niyang hanapin yung direktor. So sabi niya sa direktor, araw-araw yun pabalik-balik siya. Araw-araw. So may nakanotice sa kanya, ang sabi sa kanya, bakit araw-araw nandito ka, hindi ka naman namin kilala, 'di ba? Hindi siya part ng ano, ng crew, eh. Ang sagot niya, kasi gusto niya mag-artista. Gusto daw niya na mag-apply na artista kahit na maliit lang ang ano, ang suweldo. Okey, tinanggihan siya. Tapos balik pa rin siya ng balik hanggang sa siguro nakulitan na sa kanya yung direktor, 'di ba? So, pinasok siya sa isang movie. O sige, sige. Bibigyan kita ng ano, ng linya kasi pogi eh. 'Di ba? Ang gwapo ni ano ni tingnan mo naman itsura diyan, 'di ba? Kahit nga ngayon may edad na, ang gwapo pa rin eh. So, kita mo napaka-pogi yung lips, courting heart, yung ilong, parang ano talaga eh, 'di ba? Kahit anong anggulo mo, sa ganda pa ng katawan. So, tiningnan siya sa ano, sa screen, maganda, maganda yung ano, yung mga anggulo niya. Yun nga lang, nung nagsalita na, ang gulo. Ang ganda ng anggulo, dahil ang pogi nung pinagsalita, ang gulo niya, walang maintindihan. Okay, so after nun, wala na. Wala nang kumuha sa kanya. Yun ang parang naging una at saka huli niya. Kaya actually meron siyang mga naging pelikula pero walang linya. Kung mapupunan niyo, meron siyang mga ano yung mga sexy, pero wala siyang linya. Ginamit lang yung kapugian niya at saka yung katawan niya. So after nung last na yon, sabi niya, sige, bibigyan kita pero wala nang linya. Kaso, gustong-gusto niya talaga yung may linya siya eh. As in, gustong-gusto, dahil pangarap niya talagang maging artista. Alam mo ang ginawa niya? Ang sabi niya, ayaw niyo akong kunin Ang gagawin ko, gagawa ako ng script, pero gusto ko, ako ang bida. Okay? So, dahil mahirap lang siya, alam niyo ba kung anong ginawa niya para makabili ng papel, ng typewriter, back then, 'di ba? Binenta niya yung kaisa-isa niyang, yung best friend niya na aso for $50. Okay? Para magawa niya yung script na yon. Binenta niya sa isa niyang kakilala. So tinanong nga siya, bakit? Kasi daw meron siyang kailangang gawin. Meron siyang gustong-gustong gawin. Pero wala siyang pang-umpisa. So, tinype yung script. So, ang ginawa niya, nilapit niya ngayon. Sa isang movie, punta siya ng Hollywood. Okay? Sa mga producer, nilapit niya. Paglapit niya, tiningnan ng producer. Wow! Ang ganda nito Ganda nung ano mo na to, nung script mo na to, nung storyline, napakaganda. Sige, sige. Niya, kukunin namin tong script na to in one condition. Okay? Hindi ikaw ang bida. Tapos, inoferan siya. $35,000. Tanong,
Kung ikaw si Sylvester Stallone, gutom, hirap na hirap ka, nagugutom ka, ang meron ka lang papel, tapos may nag-offer sa'yo, $35,000. Yung totoo lang ha, will you grab it? Yes or no? Reality talk ha? Reality talk. Halos malipasan ka ng gutom. Mas naniniwala ako dun sa yes. Pero sa reality, wala ka nga, binenta mo nga aso mo eh. Di ba? Kasi ako, sa sitwasyon nun, ang sagot ko dun, yes. Imagine, binenta ko nga yung best friend ko ng $50, tapos ito $35, $35,000, hindi ko tatanggapin. Di ba? Eh, buti na lang, hindi ako si Sylvester. Di ba? Ako si Cheryl. Kung si Cheryl, di ba? Ganun ang sitwasyon ko. Exactly. Kapit sa patalim eh. Di ba? $50 versus $35,000. Ayun nga, mag $35,000 ka. Di ba? So, anong ginawa niya? Hindi niya tinanggap. Yun ang reality din nun. Sa kanya, hindi niya tinanggap. So, ginawa niya, naghanap ulit siya ng another producer. Nagustuhan na naman yung kanyang nagustuhan na naman yung kanyang ano tawag nito? Script, inofera na naman siya. $225,000 ang inoffer sa kanya. But in one condition. Imagine na, $50, wala ka. Tapos nag-offer $225,000 in one condition. Hindi siya ang bida. Reality ulit. Yes or no? Tatanggapin mo? Ako, tanggapin ko yun. Nagtaas eh. Tama? Kaso, si Sylvester, kakaiba. Diba? Kakaiba. Yung 10 million, tama. Diba? Kakaiba yung yung gusto niya, tinanggihan niya. O, eto, malupit. Sumunod na offer sa kanya, $1 million. $1 million ang offer sa kanya. In one condition, hindi siya ang bida. And you know what? Tinanggihan pa rin niya. Eto na, may isang producer na nakausap siya. Sabi sa kanya, ang kulit mo. Okay, ang dami mo nang pinuntahan. Dahil alam nila yung nangyayari sa industriya nila eh. Sige, ganito na lang. Bibiling ko yung script mo. Yan ang gusto mo? Ikaw ang bida? Sige. Pero, $35,000 lang. Okay, tuwan-tuwa siya. Dahil meron na siyang may nauto. May umuo sa kanya. And you know what happened? Ginawa niya, binalikan niya yung pinagbentahan niya ng aso. Binili niya, okay, at 500, kinuha niya ulit. Pero binigyan siya ng kondisyon ng pinagbentahan niya. Sabi niya, sige, babalik ko sa iyo yung aso mo at 500 sa isang kondisyon. Kasi tinanong siya paano ka nagkaroon ng pera? Bakit times 10 mo pa? Diba? Paano ka walang-wala ka eh. Ang sagot niya, kasi may ginawa akong script. Okay? Nabenta ko at 35,000. Ito yung pinakamaganda. Ako ang bida. Sabi nung pinagbilhan niya, sige, pinagbentahan. Sige, babalik ko sa iyo yung aso. 500 dollars. Pero may isang condition. Sabi ni Sylvester, anong condition? Isama mo naman ako sa pelikula mo kahit ano lang, kahit extra lang. 'Di ba? So sinama niya. O eto na. Gusto niyo malaman kung ano pelikula na 'yon? Eto, papakita ko sa inyo yung pelikula na 'yon. That movie is Rocky 1. Okay, nung nilabas yung 'di ba siya ang bida niyan? And you know what? It won 10 Academy Awards. Tapos nagkaroon din ng Best Picture, Best Director, Best Film Editing. At that movie kumita ng $171 million. Namnamin mo.
Namnamin mo. Okay? Wait. Do you get my point? Never give up on your dreams. Paglaban mo. Diba? Pag klarong-klaro ka sa gusto mo, may kakayanan kang ipaglaban yung pangarap mo. Diba? Pag gustong-gusto mo yan, kahit ano pang sabihin ng iba, i-turn down ka, hindi ka paniwalaan, i-reject ka, dahil you are practicing the law of clarity, 'di ba? Marunong kang maghintay, 'di ba? You do what is needed to be done. Marunong kang magplano at hindi ka nagi-give up. Ang ending, you become the top earner of M4. Yung gustong-gusto mo makukuha mo, provided you practice the 7 steps. So with that, okay, I really hope you learned something today. Kung anong natutunan mo, ang request ko sa'yo, i-post mo sa sa wall mo, sa Facebook, kaysa kung ano-ano yung mga pinagpo-post mo. 'Di ba? Na walang kakwenta-kwentang bagay. 'Di ba? Be passionate, be aggressive sa lahat ng mga gusto mo. Huwag kang magi-give up. Umulan lang, ayaw mo nang lumabas. 'Di ba? May technology naman, magagawa mo pa rin naman yung negosyo. Correct? Do it with the heart. Integrity, practice law of integrity. 'Di ba? So, keep on attending our trainings. Thank you so much. Wow, 8:15. O, 'di ba? Ang bilis. But I believe wala sa pahabaan 'yan, 'di ba? Wala rin sa paigsian. Isa lang ang gusto kong i-point out, kay mahaba, kay maigsi, ikaw ang magde-determine kung may natutunan ka ngayong gabing ito. And with that, ladies and gentlemen, maraming salamat po. See you on our next Monday session. God bless you, everyone. Bye.